Okay, now This meeting is being recorded. okay, it's now recording, and we would like to welcome those brothers and sisters who will be following us in our FB Live. We are happy to have you today as we continue on atin pong ipagpatuloy yung ating pag-aaral dito po sa prophetic insight on the present truth. Which ang center po talaga ng ating pag-aaral ay dito po sa Book of Revelation na last week po ay tayo ay nag-umpisa at atin pong na pag-aralan yung Revelation chapter 7 verse verse 1 to 4 na ngayong araw ay atin pong pag-aralan at ipagpatuloy po yung qualities or characteristics of the 144,000. At nawa ang ating pag-aaral ngayon ay maging kwan po ito, kapakinabangan po sa atin na tayo po ay makinabang sa mga prophetic insight na kung saan ay atin pong matunghayan at matutunan po dito sa ating serye, Prophetic Insight on the Book of Revelation. So dito po tayo sa pinaka-debated topic which about the 144,000. The 144,000, the first fruit of the harvest of the earth. So this is the first harvest of the earth because there will be a second harvest where God actually is now having his judgment. Ang harvest po at saka judgment ay magkahalintulad po na ginagamit po sa banal na kasulatan na nagsasalarawan po ng pag-aani at pag-uukom na kung saan ay nais ng Panginoon na ang kanyang bayan po ay magkaroon po ng buhay na kung saan ay napuno po na siya ng katwiran. So the kingdom of righteousness will be established. Okay? Now, for our prayer thought po mga kapatid, ang ating pag-aralan talaga po ang mga kapatid ay qualities and character of the 144,000. Na last week po ay ating napag-aralan kung kailan po at ano ang mangyayari bago pa man mabuo po yung 144,000. So there is restraining of the four winds na kung saan yun po ay ating napag-usapan na bago pa man ang sandilo, God's people will be what? Will be sealed. So they will be protected. Okay? Now, ayon po dito sa banal na sa inspiration, ito po yung ating prayer thought. Sabi po rito sa Bible Commentary Volume 7, 970, paragraph 10. Sabi po, let us strive with all the power that God has given us to be among the 144,000. So that is actually recorded and also published in the Review and Herald, March 9, 1905. So that is where this message had been started na ang ating mga pioneer po mga kapatid ay know about the 144,000. Ngunit sa kanilang kapanahunan po ay hindi naganap na umabot po sa 144,000 ang membership ng iglesia. Umabot lamang ito mga kapatid 2 years after namatay si Ellen G. White. So that was 1917 when the membership of the church umabot po sa 144,000. Ngunit mayroon pong misunderstanding or kulang ang pagkaunawa dahil there is a progression of the truth mga kapatid na dapat nating maunawaan.
na ang church ay para bagang net po siya, no? Na kung saan ay umagis po ng net at nakapasok po yung iba't ibang klase ng isda. So ibig sabihin, in the church, there are bad fish and good fish. Kaya nga po sa mensahe sa Biblia ay mayroon pong tinatawag na wheat and tares, bad fish and good fish, sheep and goat. Kaya nga po ito ang kalagayan ng iglesia. Kaya nga po nais ng Panginoon na maalaman po natin yung mensahe. Kaya sinabi po ni Ellen G. White, let us strive with all the power. So hindi po ating sariling kapangyarihan, kundi kapangyarihan po ng Diyos na ipinagkaloob sa atin na tayo po ay mapasakop or mapabilang po doon sa 144,000. So with that in mind, mga kapatid, tayo po muna ay maniklohod sa ating pananalangin upang ating hilingin sa Panginoon ang kanyang basbas. Tayo po manalangin. Dakila at mabagin po naming Diyos, mangyari nawa, Panginoon, na kami po ay inyong patawarin at linisin upang ang aming panalangin sa mga oras na ito, Panginoon, ay kalugod-lugod at katanggap-tanggap po sa inyo. Nais ng Panginoon na kayo po ang siyang mangusap sa amin dahil alam po namin na ang katotohanan ay infallible, hindi nagkakamali po ang katotohanan. At kayo ay mangusap sa amin sa pamagitan po ng inyong mga salita. Kaya nga po aming hiniling, nagabayan po kami sa pamagitan ng Banal na Espiritu dahil sa aming pansariling pagkaunawa, Panginoon, ay kulang. Kaya nga po humihiling kami na kami po ay inyong patnubayan sa aming pag-aaral sa inyong mga salita. Salamat at amin pong binabalik sa inyong papurit pasasalamat dahil sa inyong kagandahang loob na inyong pinamala sa amin, namin pong matunghayan at maunawaan ang inyong nais para sa inyong bayan in these last days. Salamat at amin pong tanggapin ang biyaya ng inyong katwiran at karunungan. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, so dito po tayo mga kapatid sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral na kung saan ay binabanggit nga po na napakahalaga na let us strive, sabi nga po doon. At atin pong alamin ngayon kung paano po mangyari ito. At in the Bible, two times lamang po mga kapatid na binanggit itong 144,000. Ang yan po ay una natin na pag-aralan last week ay naitala po sa Revelation chapter 7, 1 to 8 na kung saan ay pinakita po doon mga kapatid na sa kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 4 ay atin pong inihayag na mayroon pong 9 na mga angel. 9 na angel mga kapatid. Bakit? Yung 4 na una sa verse 1 ay sila po ay humahawak sa hangin. Na ito'y nagbabadya na mag-ihip na po sa lupa na mapiktuan ang lupa, dagat at ang kahoy. Ngunit pinipigilan po ito. So ayon po sa Spirit of Prophecy, ang pagpigil na yon ay threatening of the blowing of the sandilo. Dahil muntik lang mangyari po yan sa kapanahonan ni Ellen G. White na natala po yan sa Testimonies for the Church, Volume 5, okay, 152, na it was almost done o it was actually about to experience maranasan po ng mga pioneers natin sa Seventh-day Adventist. Ngunit si Alonzo Jones, siya po ang representative ng Seventh-day Adventist to face the Senate to defend the stand of the Seventh-day Adventist. Kaya nga po hindi natuloy yung Senate bill na yon ng National Sunday Law. Dito po sa Revelation chapter 14, ito po yung pangalawang binanggit o pangalawang beses na binanggit po sa banal na kasulatan sa New Testament. At sabi po rito, and I looked and lo, a Lamb stood on Mount Zion, and with him 144,000
40 and 4,000, having his father's name written in their foreheads. These are they which were not defiled with women, for they are virgins. These are they that follow the Lamb whithersoever he goeth. They were redeemed from among men, being the first fruits unto God and to the Lamb. Verse 5, and in their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God. So these are actually the description. Ito po yung description ng 144,000. At alam po natin mga kapatid na atin pong napag-aralan na kung ito bang 144,000 ay symbolical or literal. Okay? So, ayon po sa ating napag-aralan last week, ito po ay literal na number. Because kung atin pong suriin at balikan po ang original na word na ginamit po dito, yung number doon sa Revelation chapter 7 verse 4 ay arithmos. Yung arithmos po mga kapatid ay may katumbas yan sa English na counted, reckoned, numbered. So therefore, the word arithmos or number ay talagang literal. Okay. Pero ang tanong mga kapatid ay marami pong nagtanong sa atin na paano maging literal yan ibig ba sabihin ay literal din po yung ancient, yung Israel na yan? Mga kapatid, alam po natin na ang kasaysayan ay nagbibigay sa atin ng klarong pagpahayag nito. Na sa history po ng Israel, 721 BC pa lang. Ano pong nangyari? Okay? Noong 721 BC pa lang mga kapatid, ayon sa kasaysayan, ang 10 tribes ay na-disperse. They were dispersed. Why? Sa pamagitan po yan ng hari ng Assyria, si Sennacherib, na kung saan ay natala din po sa propesiya sa Hosea chapter 1, na kung saan ay yung 10 tribes, sila po ang representative or representation of Lo-Ruhamah, na walang awa ang Panginoon sa kanila. Bakit po? Dahil sila po ay nagrebelde against God. So they had been scattered 721 BC. And during the time of the Jews, yung natirang tribo, yung Jew, yung mga Hudiyo, mga Jew, mga kapatid, sa Judah. Ito naman po yung southern part ng Judah. At alam po natin na they have rejected Jesus Christ. Okay? So they have rejected Christ. Then that is the moment where God declared that the Jews are no longer be the people of God. Okay? Kaya yun po yung nangyari sa kasaysayan. Kaya nga po doon sa Revelation chapter 7 ay mapapansin nyo po yung pagbabago. Bakit? Sinabi po sa talata, sa verse 4 ng Revelation 7, na sinabi po ni John, these are the 12 tribes of the children of Israel. Ang tanong natin mga kapatid, hindi ba alam ni John the Baptist na ang panganay ay si Reuben, ang pangalawa po ay si Simeon, at ang pangatlo po ay si Levi, at ang pang-apat po ay si Judah, at ang panglima po na anak ni Bilha ay si Dan. Ang tanong mga kapatid, ito po yung karamihan ng tanong ng ating mga kapatiran na sinabi nila hindi maaring literal yung number dahil hindi literal yung Israel. Okay? So, binabalikan po natin ng kasaysayan, ano ba ang nangyari? Bakit mayroong pagbabago doon sa New Testament? Na ang nauna po doon na binanggit ni John sa verse 5 ng Revelation 7, ang nauna po doon ay si sino? Si Judah. Hindi po si Reuben. At mapapansin natin na wala doon si Dan, na sana ay siya ikalimang anak o siya po ay anak ni Bilha. Bakit wala si Dan?
Alam niyo po mga kapatid, ano ang nangyari sa kasaysayan? Okay? Bakit si Judah ang nilagay na maging panganay doon noong nauna? At alam po natin sa kasaysayan that the tribe of Judah, ito ang pinanggalingan ng Messiah. Okay? So he actually became the recipient o siya po yung tumanggap ng pagiging panganay. Ang blessing po ay nasa kanya. Bakit anong nangyari kay Reuben at saka Simeon? Alam niyo po mga kapatid, mayroong nag-iisang anak si Jacob na si Dina. At si Dina mga kapatid ay ni-rape po siya sa Sikkim. Kaya bagamat itong Sikkim, ang mga kalalakihan doon ay naghingi ng kapatawaran. Pero anong ginawa ni Reuben at ni Simeon? Pinagtataga ang lahat ng mga lalaki doon. So there is a great massacre sa Sikkim na nangyari mga kapatid. Yun po ang dahilan kung bakit nawala po ang pagiging panganay ni Reuben at pinalit si Judah. At bakit nawala si Dan doon sa New Testament? Dahil natala po sa kasaysayan na he became the serpent. Siya po ang naging ahas na tribo sa 12 tribes. Kaya alam po yun ni John. Kaya nga po inuna niya, binanggit niya sa verse 4 na ang kinikilalang 12 tribes in the New Testament ay ano po? Ang nauna doon si Judah. At tinanggal si Dan at dinagdag o pinalit si Manase. Ang tanong naman mga kapatid, itong si Manase ay anak po ni Nino. Anak po siya ni Joseph. At may kapatid po siyang Ephraim. Bakit si Manase lang? Okay. So ang reason naman mga kapatid na si Ephraim ay naging simbolo o naging idolatrous po siya. Kaya hindi po siya nakatanggap ng mana. Kaya nga po, he was not included in the 12 tribes. Kaya nga po dito yung binabanggit na 12 tribes dito na kinikilala sa New Testament na sinulat ni John, there is no question about it. Na sabihin natin, is that literal or symbolical? Mga kapatid, we know that the 10 tribes had been dispersed. Nag-separate na po sila, nawagtang na sila, nawala na po sila. Ang 2 tribes was also rejected. So sino ngayon po ang tinatanggap ng Panginoon? The spiritual Israel. At alam po natin mga kapatid, na sa inspiration, ang kinikilalang modern Israel, sino? Walang iba po mga kapatid, kundi ang Seventh-day Adventist. We are the modern Israel. So therefore, dahil ang Revelation chapter 7 is a prophecy, then we are fulfilling the prophecy. Now, ano po ang qualities at character ng 144,000? Okay, dito po mga kapatid ay binabanggit po sa talata 4, these are they which are not defiled with women. At alam po natin mga kapatid, yung women, Bible prophecy is what? Church. Sabi po dito sa Great Controversy, okay? Great Controversy po mga kapatid ay binabanggit po na in Revelation 17, Babylon, okay? Babylon is what? Is represented as a woman. A figure which is used in the Bible as the symbol of church. A virtuous woman representing a pure church. A vile woman, an apostate church. So ito po mga kapatid, yung binanggit po na pure or virgin
not defiled with women, ibig sabihin, they are pure. They profess a pure faith. Hindi po sila naluan ng iba't ibang doktrina. Ibig sabihin mga kapatid, they have the undefiled truth na kung saan yun po yung kanilang sandigan na sila po ay kabahagi sa iglesia ng ating Panginoon. Kaya nga po sabi rito na they are not defiled with women. Hindi po sila adulterated. Ang dapat mga kapatid, yung katuruan po natin ay talagang solely from the Bible. And the Bible tells us that there is what we call testimony, the spirit of prophecy. And also, Ellen G. White introduced someone to come in TM 475. That's why in Zechariah chapter 4, there are two tube. Mayroon pong dalawang tube na nag-draw ng oil, na ito po yung golden oil, ano? Na kung saan ay ito ang nagpapahayag mga kapatid, the only capable or may inspired inspired po sila ay ang propeta ng Panginoon. Because Amos chapter 3 verse 7 tells us that God will not do anything. Surely will God not do anything unless He will reveal the truth to His servants, the prophets. So, His prophet is the one that reveals the truth. And Ellen G. White, alam po natin mga kapatid, marami pong visions Ellen G. White. Ano? Pero kalat-kalat po yan sa writings niya. So paano po natin ma-organize yan at paano po natin maunawaan kung wala pong mag-interpret? Kaya nga po sabi niya, okay, at ito po yung sinasabi rin sa Malachi chapter 4 verse 5 and 6, that before the great and dreadful day of the Lord, God will send Elijah. And now Ellen G. White is introducing someone. Somebody niya, sabi niya mga kapatid, sa TM 475, somebody is to come in the power and spirit of Elijah. And when he comes, people may say, you are too earnest. You are not interpreting the scripture in the right way. Let me teach your message. So ibig sabihin mga kapatid, itong somebody na will come in the power and spirit of Elijah will be an interpreter. Kaya sasabihan siya, you are not interpreting in the right way. Dahil alam niyo mga kapatid, hindi po siya nakapag-aral. Ano? Si Ellen G. White po ay grade 3. Pero alam niyo po mga kapatid, ang pinili ng Panginoon ay yung common people. Yung iniisip natin na para bagang walang pinag-aralan, pero yun po ang ginamit ng Panginoon to humiliate those who are intellectual people. Na kaya sabi po ni Isaiah chapter 2, verse 22, cease ye from men whose breath is in his nostril. Dahil ang hininga niya po ay galing sa ilong. Ha? At ang hininga na yon ay hindi rin po nanggaling sa kanya, kundi Diyos po ang nagbigay ng hininga. Kaya kung sino po ang pipiliin ng Diyos na kanyang mga lingkod, dapat po natin i-honor. Ano? Kaya nga po respeto natin yung mga mensairo ng Panginoon. Na we need not to attack anyone unless we prove it false. Hindi pa nga po natin na-investigahan eh. Sabi ng banal na kasulatan eh, test all spirit if it is of God or Satan. So kailangan po mga kapatid atin pong alamin ang mensahe. Kung ito po ba ay katugma or ang safety lamang natin mga kapatid. Isaiah chapter 8 verse 20. To the law and to the testimony. If they will not speak in accordance with His word, there is no light in them. Kaya mga kapatid, they are not defiled with women.
They have the pure faith. Nanggaling po talaga sa Espiritu na they are guided. Okay? And then, ano po ba mga kapatid? Ito po yung sabi dito sa Christ Object Lesson. 406, paragraph 3. The two classes of watchers represent the classes or two classes of who professed to be waiting for their Lord. So sila po yung mga Adventista, no? So may dalawang klase pala sa Adventista. They are called virgins. Bakit sila tinawag na virgin? Because they professed pure faith. At alam natin mga kapatid, yung pure faith, saan po ba nanggaling ang pananampalataya? Dapat po namunawaan po natin yan. At natala po yan sa aklat ni San Pablo sa Kapitulo 10 ng Roma. Na kung saan ay natalakay po doon ni San Pablo na paano makaparinig ang tao kung walang pinadala. Okay? So, ibig sabihin, mayroong ipapadala ang Panginoon na mensahero at magsalita po siya ng salita ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, ang tao maaring magkamali. Pero kung siya'y ginamit ng Diyos at appointed by God to speak the truth, then they are speaking of God's word. Salita po ng Diyos yan. Kaya nga po sabi rin, faith cometh by hearing the word of Christ. So ang pinadala po ng Diyos ay magsasalita po ng salita ng Diyos. Kaya dapat atin pong usisain. Dapat atin pong basahin kung tama ba ang binabasa o binibigay na mensahe. Kaya nga maging katulad po tayo ng mga Bereans. Ano po ang karakteristik ng mga Bereans? After hearing, they go home and search for it. Kanilang saliksikin kung tama ba o mali. Yan po ang dapat na mangyari sa atin. Na atin pong saliksikin ang mensahe. Huwag tayo kaagad magsarado ng ating isipan na hindi sa atin yan. Baka mga kapatid, we reject the truth that God sent to us. Okay? So those virgins na binabanggit po mga kapatid have pure faith. Hindi po ito nangangahulugan na puro lalaki or babae. It's not talking about the gender. It's talking about the faith that is actually pure. Na may faith din po kasi na fake. Mayroon pong faith na walang gawa. Ang pananampalataya po na kilala ng Diyos ay may kaakibat na gawa. Kapangyarihan po ito ng Diyos na kanyang iginawad sa mga taong nanampalataya sa Kanya. Okay? So ito na po mga kapatid. Dahil marami po talagang nagtatanong nito, is this number a literal number? Sinagot na po natin actually yan. Kumpara natin dito sa verse 9. Okay? Para malaman po natin ang katotohanan, basahin po natin ang Biblia. Okay? After this I beheld, and lo, a great multitude, which no man could number, of all nation and kindred and tongue and people and people and tongues, and stood before the throne and before the Lamb, clothed with the white robes and palms in their hands. Okay. Now, tingnan po natin mga kapatid, kung ito po ay magkapariho lang. Okay? Kasi ang karamihan po na sinasabi ng ating mga mananampalataya o mga ngaral, ang 144,000 daw po at saka great multitude ay magkapariho lang. Okay? Kasi narinig, tapos nung lumingon, ay 140 great multitude pala. Yan po ang reason nila. Pero mga kapatid, balik po tayo sa salita ng Diyos. Ang number na ginamit po doon, ginamit sa verse 4,
ay arithmus. Okay? Ang ginamit po na word dito sa great multitude ay pulos, oklos. Yung pulos, oklos, mga kapatid, ay great throng of people, uncountable, unreckoned, hindi mabilang, unnumbered. Kumpara po natin doon sa number, ay magkaiba po yun. So they are not similar. They are different groups of people. At yung 144,000 saan ang galing? 12 tribes. Okay? O children of Israel. Pero ang great multitude saan ang galing? All nations, kindreds, and tongue and people. So they are from the world. So therefore, these two groups are different, distinct. Okay? The other one is the first fruit. Yun po yung binanggit kanina na they are the first fruit at hindi rin po natin matawag na first fruit kung walang second. You cannot say, I have the first son kung wala kang second son. Therefore, it necessitates, nangangailangan. Bagamat hindi binanggit po yung second fruit, but if you say first fruit, then the next group of people that is considered in the text will be the second fruit. So therefore, the great multitude is actually the second fruit. Dahil ang 144,000 ay ang first fruit. So hindi po sila magkapareho. Okay. Tingnan po natin mga kapatid ang iba't ibang mga kaparaanan para ma-identify natin. Kaya atin pong kinakailangan na malaman ang kanilang characteristics. Okay. At sa spirit of prophecy, mga kapatid, ay mayroon pong binanggit na 4 na grupo. Ano po? Na mga saved. Sabi po rito, sa Great Controversy 665, nearest to the throne are those who were once zealous in the cause of Satan, but who flocked as brand from the burning, have followed their Savior with deep and intense devotion. Siya po yung pinakamalapit, no? At alam natin mga kapatid, walang iba dyan na mas malapit, ano? Na they follow the Lamb. This is the 144,000. Okay, next are those who perfected Christian character in the midst of falsehood and infidelity. Those who honored the law of God and when the Christian world declare it void. So yan po ang pangalawang grupo na kung saan ay perfected the Christian character. Sino kaya po ito mga kapatid? Alam po natin mga kapatid na may mga tumayo, no? Tumayo na matuwid, na bagamat mayroong persecution, ay tumayo po sila. Bagamat may mga maling turo, ay tumayo po sila. Pero ang nangyari sa kanila mga kapatid ay namatay. So they might be mga kapatid yung natural death, ano? Dahil ang ikatlo po na grupo ay ito po yung mga martyr, ano? And the millions of all ages who were martyred for their faith. Okay. So sila po talaga ay pinatay, ano? So pinatay po sila mga kapatid. And beyond, ito na po yung mga kapatid yung the great multitude which no man could number of all nations and kindred and tongue and people before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. Revelation chapter 7 verse 9. So ito po yung 4 na grupo. Okay? So ang 4 na grupo, una 144,000. Ang pangalawa po ay yung perfected Christians but they have died. So they are actually the one that were dead but they have perfected their own character. And then the third mga kapatid ay millions na pinatay dahil sa katotohanan. At yung pang-apat mga kapatid, ito yung beyond the great multitude na kung saan ay no man could number. So ito po yung may palms in their hands. At alam po natin mga kapatid na
The 144,000 cannot be the great multitude. Why? Ano po kanilang suot? Sa uniform pa nga, mga kapatid, ay malalaman natin. May mantle po sila. Ano? Ang great multitude naman ay meron po silang palms in their hands. Victory during the time of the Sandilo. Dahil sila po ang maghaharap doon, mga kapatid, during the Sandilo. Ang Sandilo, mga kapatid, is not a test for us, Seventh-day Adventists. Ngayon, bakit po? Dahil tayo nangingilin ng araw ng Sabat. We have the sign of God's people. Ecclesiastes 12, 20 verse 12 and 20. Na the sign for God's people is what? The Sabbath. So God has a sign for His people. And we are God's people. But yet the test is our character. Are we settled? Are we sealed? Kasi not all the Seventh-day Adventists will be sealed. Yan po, mga kapatid, ang katotohanan. Yes, mayroon po mga nagsasabi na mga ngaral na ang silyo daw po ng Panginoon ay, yes, may nabanggit po sa Spirit of Prophecy, ano po, na seal of God is the Sabbath. Pero may statement din si Ellen G. White po, mga kapatid, na sabi doon, not all Seventh-day Adventist o Sabbath keeper will be sealed. So therefore, Ellen G. White is talking about another seal. Okay? Yung silyo na kanyang binabanggit, mga kapatid, ay settling into the truth. Na settled ka kahit anong mangyari sa iyo. Alam natin, mga kapatid, ang katotohanan na hindi lang naman Sabat, di po ba? So ang Sabat is a part of the truth. But there are some truth as well. Kailangan maging settled ka doon sa truth na yon. Okay? So yan po, mga kapatid, dagdagan po natin yan sa characteristic po ng 144,000 that they are actually the people who have the pure faith. Sabi po rito, and I look and lo, a lamb stood on Mount Zion, and with him 144,000, having the Father's name written in their foreheads. So they are actually the people that know and understand the Word of God. Okay? Yan po ang talagang isa sa mga natatanging karakter po ng 144,000. Sabi po rito, soon we hear the voice of God like many waters, which gave us the day and hour of Jesus coming. The living saints, buhay po sila. So ibig sabihin itong 144,000 are the living saints na madatnan sa panahon po na padating ni Kristo. And they will know the day and hour. Pero mga kapatid, paano yung sinasabi ng Biblia na mayroon din pong sinasabi na He will come as a thief in the night? And He will come suddenly in the temple. Mga kapatid, ito po yung dapat nating pag-unawaan o ating pag-aralan. Na there are two kinds of coming that the Bible is talking about. Una is tinatawag natin ito sudden come to the temple or coming as a thief in the night. At ang pangalawa, mga kapatid, ay yung itong tinatawag nating coming, second coming. Coming in the clouds of heaven. Yan po ay second coming. Okay. So itong coming as a thief in the night ay hindi po natin alam. Ano? You cannot know because he comes as a thief. Mga kapatid, kung may magnanakaw ba, ay alam mo na darating siya? No, you cannot. Malalaman mo lamang na dumating na siya. Kaya, at that time, ito ang memory verse ng mga taong na-surprise. Jeremiah chapter 8 verse 20. Ano pong sabi sa Jeremiah 8:20? Summer is ended.
Sabi doon mga kapatid, na nandun na yung dumating na po yung kaligtasan. Pero they exclaim, and yet we are not saved. Ibig sabihin mga kapatid, the judgment of the Lord has come to them. And they realize that they are not a part of the people that will have eternal life. So they exclaim, they will declare themselves, we are not saved. Yan po yung Jeremiah 8:20. Okay? So they had been judged mga kapatid. Sila po ay nahatulan. Yan po yung sudden come in the temple, that God, Jesus Christ, will come to us, not as the second coming of Christ na in the cloud, kasi ang cloud, ang pagdating po ng Panginoon sa cloud sa heaven ay known. May nakakaalam. Ang 144,000 po alam nila. Pero ang mga wicked thought it was thunder and an earthquake. So magsalita ang Diyos mga kapatid, alam ng 144,000 kung kailan darating si Kristo. Okay? Dahil alam natin mga kapatid, Jesus Christ will come in the second time, visible, audible. Yan po ang Revelation chapter 1 verse 7. All eyes shall see. Pero yung sudden come in the temple or coming as a thief mga kapatid, hindi natin alam yon. Ano? So yun po ang mga kapatid, yung judgment ng Panginoon in His church. He will purify the church. Kaya nga po, He will come to clean His church. Kaya nga, mayroon pong purification. The purification of the church na kung saan ay kailangan masilihan ang bayan ng Diyos. Dahil darating po siya na kanyang hatiin. There will be a separation. How are they sealed? Paano po masilihan ang bayan ng Diyos at that time? This sealing of the servants of God is same as was shown to Ezekiel in vision. John also had been a witness of this most startling revelation. Kaya mga kapatid, yung sealing ay pinakita din kay Ezekiel. At yan po ang ating pag-aralan bukas. Okay? Hindi po natin ubusin ngayon dahil mayroon pa pong bukas. Dahil ayaw ko po mga kapatid na mag-extend tayo sa time. Actually, na-late po tayo kanina sa pag-umpisa. Ngunit ganun pa man ay nais ko pong mag-apologize po sa atin, mga taga-subaybay, na hindi po tayo nakastart ng on time. Dahil medyo nagpahinga po ako at medyo masama po pong pakiramdam, but it's nais ng Panginoon na atin pong maunawaan ito. Bagamat ganito ang sitwasyon natin, pero ipatuloy po natin, walang makapaghadlang sa salita ng Panginoon mga kapatid dahil napaka-importante po nito. Okay, so bukas po ating ipagpatuloy ang vision ni Ezekiel na pinahayag po dito sa Spirit of Prophecy na yung sealing of the servants of God is the same that was shown to Ezekiel in vision. John also had been a witness of this most startling revelation. Kaya nga po yung sealing sa Revelation chapter 7 and chapter 14 is actually was also shown to Ezekiel na mayroong purification, mayroong pagpili, mayroong pong pagsilyo. Ang walang silyo mga kapatid, yun po yung will be taken out. Those who will be taken will be slain mga kapatid. Ang matitira, tinatawag po yan remnant. Okay? Sila po ang mananatili na gagamitin po ng Diyos during the
loud cry. Okay? So sa panahon, sa mga oras nito mga kapatid, if you have any question para po sa ating consideration mga kapatid, Wala, meron po bang brother. okay, so klaro naman po dahil ito po ay naitala po na ang 144,000 ay talagang mayroon po silang pure character, virgin, pure faith, at sila po ay may nakakaalam po ng katotohanan. Ibig sabihin, they have settled in the truth at they actually walk whithersoever he goeth. Ibig sabihin, mga obedient po sila. Hindi po sila labagiro. Hindi po sila taga-suway. Kundi kung ano po ang natatala, ano pong nasusulat ng mga guide. Kaya marami pong reforma na dapat isakabuhayan po natin. Dahil sila ay obedient, whithersoever he goeth, they are following. Okay, so ang Diyos po ang maggabay sa kanyang bayan at that time. Kaya nga po mga kapatid, nais ng Panginoon na ito ay ating lubos maunawaan na He has a people that will actually stand na pure mga kapatid. Okay? So kung wala na po mga kapatid, let's close our study for today. I hope you are blessed by the message, and tomorrow we'll continue with the sealing na pinakita din po kay Ezekiel. Okay? Okay, so tayo po ay manalangin. Okay. Sa inyo dakila at mabagid po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay lubos na nagpapasalamat na kami po ay inyong pinatubayan sa aming pag-aaral, na kayo po ay nangusap sa amin, Panginoon, at nawa ay bukas sa aming pagpapatuloy po ng pag-aaral ay kayo po muli ay mag-gather po sa amin na walang makaligtaan sa amin, kundi bawat isa sa amin, Panginoon, ay makakaalam ng mga mensaheng ito at nagdidepende po ang aming reaksyon sa mga pinahayag po ninyo na katotohanan. Tulungan nawa kami, Panginoon, na tanggapin kayo sa aming mga buhay, na kung ano po ang inyong mensahe na ipadala sa amin, ay handa po kaming tumanggap dahil nais po ninyo na maranasan namin ang pagiging obedient sa inyong mga salita. Amin pong sinasampalatayanan na mangyari po ang inyong kalooban, hindi po ang sa amin. Ito po aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto the insight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po mga kapatid. God bless. Maraming salamat. Amen po, Pastor. Okay, God bless po. Bye-bye. Okay. Close.